ito po nung ano. Ito po yung mga sasakyan daw ni Zaldico na ginamit pang sundo, service ng mga tiga-ICC. Ano? Binanggit na naman yung Unit 9, Manila Polo Club. Sino ang may-ari nito? Dapat yan, aktibo na yung mga mag-iimbestiga o nag-iimbestiga o nag-iimbestigahan. Nung mga taga-ICC, sino pa? Martin Romualdez. Sino pa? Zaldico. At sino pa? Sonny Trillanes. Paulit-ulit po yan. Incidentally, meron pong post ako nakita sa social media na sinabi ni Sonny Trillanes na kanya raw po'y hindi aatrasan ng mga paratang na ito at idedemanda niya itong 18 at si Mike Defensor, hindi ko alam ba't si Mike Defensor idedemanda niya. Wala naman, ito po yung mga pangalan ng pumirma eh. Wala naman si Mike Defensor dito, pero idedemanda niya si Mike Defensor. Magkaganoon pa man, mabuti po iyon. Bakit? Para humantong sa korte, magkaharap-harap sila. Ito po yung colored version ng mga naghahatid ng maletang pera kay Stella Kimbo. Binilugan po, nagsisirculate po ito sa social media, yung bike. Tapos magagaling na po talaga, mahirap po magtago ngayon. Ito po yung bike, pati yung helmet. Side by side, sabi ni Butch Balyaw, tinanong daw niya si Google, nagbabike ba si Stella Kimbo? Sinagot siya ni Google, aktibo yan. Talagang biker yan. Tama nga po, ayan ho. Nagbabike. Tingnan po ninyo yung nakasabit sa pader at yung gamit na bisikleta. No? Ngayon, kahit sabihin niya, hindi naman ibang bike yan. Meron pa isang tanong eh. Anong ginagawa ng taong ito sa kanyang bahay? Ating Pangulong sinipa, yun po ang diwa ng EDSA. Ngayon, kasiping na nila yung anak nung sinipa nung tunay na EDSA. No? So anyway, going back, dito po sa ating honor, duty, valor, karangalan, katungkulan, kabayanihan, yung John Paul Estrada at Mark Tiksay laging lumalabas. As early as the time when Master Sergeant Orly Gutesa came out. Di ba? Hindi natin pwedeng kalimutan yun eh. Sapagkat ganyan din yung ginagawa po nila ngayon. They are trying to discredit these 18 honorable men na lumabas upang hindi na ho nila masikmura eh. Hindi na nila masikmura. Tinuturo nila yung John Paul Estrada at Mark Tiksay bilang central figure dito sa trilyong pisong pagnanakaw na ginagawa sa ating mga Pilipino. Ganon din, binanggit din uli nila. They affirmed yung unang naging pahayag ni Marine Sergeant Orly Gutesa. Ang lagakan ng pera ay Valle Verde 6, Pasig City. Yung po yung kumbaga factory nila. Doon nila sinasalangsang yung pera bago ihatid. At ganun din, binanggit din yung Congressman Edwin Garjola na hanggang ngayon seemingly untouchable. Base po ito sa paragraph 4. Ngayon, doon po sa aking pangunawa dito sa 31 kasama na po lahat, pati yung jurat, pati yung signature page nila. 31 pages po yung pinagsamang sinumpaang salaysay. Ito pong paragraph 5, ito po. Kadalasan ay nakikita nilang binibilang ang pera. Itong mga sundalong ito, kadalasan ay nakikita nilang binibilang ang pera bago isilid sa iba't ibang uri ng lalagyan. Masakit po iyon eh. Masakit po yun. Oo nga, may sweldo sila kay Zaldico. Pero nakikita mo, you're witnessing yung daming perang binibilang sinisilid, maleta, paper bag. Yung maleta nga ho, meron pa hong mga sukat. May large, may medium, may small. Ganun kadetalyado itong sinumpaang salaysay ng mga miyembro dati ng Marines at ng Philippine Army. Hindi na po nila siguro masikmura dahil tagahatid sila ng milyon-milyon, daang milyong pera
pero siguro napagtanto nila, bakit mahirap pa rin ang aming pamilya? Hindi ho ibig sabihin gusto nilang sumali ron. Nag-isip po sila siguro ng mas pangkalahatan. Bakit marami pa rin nalulubog sa baha? Bakit marami pa rin mahirap? Bakit laganap pa rin ang nanlilimos sa daan? Yung walang tahanan, bakit marami pa rin na hindi mapapag-aral ang kanilang mga anak sa kolehiyo dahil sa kakulangan at salat sa pera? Samantalang sila nagde-deliver ng nakaw na yaman. Babanggitin din ho natin yung mga personalidad na pinangalanan. No, dahil nga ho, alam kong very busy kayo nung mga nakalipas na araw, dito po hihimayin natin yung naging sabayan o pinagsamang pahayag, sinumpaang salaysay ng mga sundalong hindi na masikmura ang korupsyon at kurakutan sa ilalim ni Bongbong Marcos. Kaya ito na, nagpapahayag na po sila ng kanilang personal na nasaksihan base sa kanilang personal knowledge. No? Yung maleta po pag large, ang estima nila hindi po lalayo sa 50 to 70 million pesos. Pag large siya yung maleta, may sukat po eh. Pag large yung maleta, 50 to 70 million pesos. Pag medium, 30 to 40 million at pag small, 15 to 25. Yung hindi po binibigyan ng maleta, kagaya ni Secretary Ed Anyo, ang binigay lang sa kanya ay paper bag. Yung paper bag na po niyan malaki pa rin. Ang lamang ng paper bag ay 5 to 10 million. At yung mga expandable envelope naman, 2 million pesos. Ganon po kadetalyado itong naging pahayag ng mga sundalo. Ano? Meron din po silang pinakitang larawan. Ito, pilit nilang binubura sa lahat ng investigation. Si Teacher Stella Kimbo, baka akala mo nakalimutan ka na, kasama ka rito sa ginawang paglalahad ng mga sundalo. Teacher Stella Kimbo. Teacher pala ha. Ano kaya ang tinuturo niya sa kanyang mga estudyante? Pinakita dito, mali-maletang, wala lang po tayong colored eh. Mali-maleta yung pera. Alam ko nag-circulate na po ito sa social media. Pero dito po sa ating live, lagyan natin ng konteksto, lagyan po natin ng laman yung mga nakikita nyo sa social media. Si Stella Kimbo ho, siya yung humalili kay Saldico. Tatandaan ninyo, nung kunwari tinanggal nila si Saldico bilang chairman ng appropriation, pinalit po nila si Stella Kimbo. Si Stella Kimbo po yung napakasinungaling na nagsabi na wala daw pong blanco sa Bicameral Conference Committee. At nung naiipit na, baka raw nakaligtaan nung mga matitinong empleyado ng House of Representatives na miyembro ng Technical Working Group. Ganyan po, kawalang puso yan. Nung naipit na sila, ang ilalaglag niya, yung mga ordinaryong empleyado ng House of Representatives na inutusan lang naman nila. Miyembro po kasi sila ng small committee. Saldico, Manix Dalipe ng Zamboanga at itong si Stella Kimbo ng Marikina. Kayo mga taga Marikina, wag na ho kayo magtaka kung bakit hanggang ngayon hindi masolusyonan yung baha sa inyo. Kahit walang bagyo, ulan na malakas lang. Tanungin po ninyo kay Stella Kimbo saan dinala itong mali-maletang pera na inihatid sa kanyang tahanan base sa sinumpaang salaysay ng mga sundalo. No? Meron din pong nabanggit, dito medyo bitin lang ho eh. Binanggit yung may mga medyang tumanggap. Alam mo ninyo, napakalawak ng aparato ng korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Dapat pinangalanan din kung sino-sino yung mga media men or media women or media practitioner, pati PR, yung PR, naabuso na po yung term na PR eh. Pati po yung kawalang hiyaan, PR na rin ang tawag eh. May pinangalan ng isa, Joey De Guzman, Media Coordinator. Sino ba yung Joey De Guzman? Sa ating pong pagtatanong-tanong at pagsasaliksik, yung Joey De Guzman is pointing to the Media Coordinator na dating PR, pasensya na ho doon sa mga professional PR companies and professional PR practitioner
na sasalaula ho yung ibig sabihin ng PR ng mga taong ito. Yung Joey De Guzman apparently is the former media handler or public relations officer ni Lucio Tan, ni Ginoong Lucio Tan noon sa Philippine Airlines. Doon po patungo yung pagkakakilanlan nung Joey De Guzman. And I had a talk with a friend, a very good friend. Sinabi niya na bago pa ho pumutok itong paglalahad ng 18 sundalo, nakausap din niya yung isang Joey De Guzman na kilala ding PR or media coordinator. Nagtatrabaho sa house kay Martin Romualdez. So nagtutugma ho eh. Inamin niya o nagyabang siya, wala na raw problema ang mainstream media. Areglado na ang mainstream media. Pero umaaray sila sa social media. Kanya hinayakag ko yung mga katulad kong may social media platform. Ating itulak itong storya ng 18 magigiting na sundalo. Karamihan ay miyembro dati ng Philippine Marines na namumuhay at ang dugong nananalaytay sa kanilang sistema ay ang kanilang motto, honor, duty, valor. Karangalan, katungkulan, kabayanihan. No? May itong Lucio Tan na ito, na PR guy, yung Joey De Guzman. Ngayon, ang pinaka naging reaksyon ho ng AFP, unang-una ay sabihin hindi naman lahat yan ay miyembro ng Philippine Marines. Tama, hindi rin naman sila nagsinungaling. Sapagkat sa unang pahina pa lamang, sinabi na nung dalawa na sila ay dating enlisted personnel ng Philippine Army at yung isa naman ay reservist ng Philippine Army. Wala hong pagsisinungaling doon. Pangalawa, bakit yung 18 na ang kanilang ginawa ay protektahan ang taong bayan sa paglalahad ng kanilang nalalaman dito sa napakalapot na sapot ng kurakot ng Marcos Jr. Administration, yun tila ang papunta't babanatan nila. Wala pong basihan yung kanilang reaksyon. Unang-una, kung itong mga ito ay retirado na, bakit nagre-react ang Armed Forces of the Philippines? Meron din ba kayong kinakatakutan? Lalabas din kaya dito yung sinasabing succeeding batches pa ng mga magigiting na dating sundalo at maglalahad din ng kanilang nalalaman, guided by their motto, karangalan, katungkulan, kabayanihan. Kaya ba kayo natataranta? Kung tunay na investigasyon po, saan mang forum, NBI, Ombudsman, sa mababang kapulungan, at dyan po sa Senado, halimbawa, kaya lang may tama rin po yung Senado eh. Grabe. Alam mo ninyo, madaling imbestigahan ito at tutumbukin talaga nito kung sino ang mastermind. Binanggit din dito sa pinagsamang sinumpaang salaysay kung sino talaga yung mastermind. Hindi lang isa, hindi dalawa. Kayo gagawa ng konklusyon ninyo, marami sila. Kaya nga po yung lawak at lapot ng sapot ng korupsyon at kurakot sa ilalim ni Bongbong Marcos. Nagpangalan din po sila ng 11, higit kumulang, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 na sasakyan. 11 sasakyan, meron pong plate number, vehicle specific, yung plate number at meron pang detalyadong description. Ano po yung detalyadong description? Yung mga sasakyan na binanggit po, karamihan din po dito ay armored o bulletproof, di ba? At sinabi nga dito na ang mga sasakyan ng ito ang nagde-deliver o nag-i-escort sa mga executive assistants ni Saldico. Malamang sa hindi, ang nagmamay-ari ng sasakyang ito ay si Saldico. Marami pong salamat sa mahigit 3,000 live viewers po natin. Mag-imbita ho kayo, importante pong malaman ninyo yung linalaman nung pinagsamang sinumpaang salaysay
nung magigiting na dating bahagi ng Philippine Marines. Uulitin ko ulit-ulitin natin, bago ninyo yurakan ang pagkatao ng mga ito, bago ninyo takutin, kagaya ng ginawa ninyong pagtago at pananakot kay Sergeant Orly Gutesa, mag-isip-isip ho kayo. Ang mga motto po nito, honor, duty, valor. Karangalan, katungkulan, kabayanihan. Yan po ang motto ng Philippine Marines. Meron pong 11 sasakyan. Madali po ito eh. Hindi po sagot dito ang simpleng denial ng Malacanang. Diba? Hindi pwede. Bakit pagka merong konting eksena na sasabihing road rage, full coverage ang mainstream media. Full coverage. Iimbestigahan lang kung sino yung sumalubong sa one-way, aalamin yung bahay, aalamin yung plaka. Eto ho, meron ng plaka. May modelo ng sasakyan, may description. Napakadali po nito eh. LTO, pero mas meron pa akong pananalig siguro sa ngayon, sa HPG. Kayang kilalanin ng PNP Highway Patrol Group kung sino ang nagmamay-ari ng mga sasakyang ito. Kung ang investigasyon ay totoo at para sa bansa, kumpleto po itong affidavit ng 18 sundalo. Napakadali pong imbestigahan ito. HPG lang yung Highway Patrol Group. Kung aatasan ng hepe ng PNP na si General Nartates ang HPG sa pamumuno ni General Marantan, madali po malaman kung sino at makilala kung sino ang nagmamay-ari ng mga 11 sasakyang ito na nakapangalan dito sa ginawang pinagsamang sinumpaang salaysay. May Toyota Sequoia, Super Grandia, may Grand Elite, may Lexus, may Hilux, lahat po ito'y armored. At meron pang Elite, Grandia, Fortuner at saka Innova na hindi po bulletproof. Imagine ninyo maghahatid ka lang ng nakaw na pera, bulletproof pa. Ganun ho talaga ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw, sila nag-aamuyan ho siguro. Bukod po sa aktibong partisipasyon sana ng Highway Patrol Group ng PNP, yung LTO, wala tayong asahan dyan. Kanila po iyan eh. But if we would aspire and hope for a professional handling and investigation of this very, very big issue, we can have more reliance on the integrity of whatever investigation, basta honest to goodness ang hepe ng HPG, matutumbok po at makikilala kung sino ang nagmamay-ari at kanino nakarehistro ang mga sasakyang ito. Kay Saldico ba, personal? O sa mga kumpanya na kilalang pag-aari o associated kay Saldico. Dali po yan. Dito rin po sa kanilang affidavit, andyan na naman yung mga palagiang bahay na binabanggit, nalagakan ng pera. Units 8 and 9, Polo Club Townhouse, Forbes Park. Grabe ho, Akala ho natin dati, pag ikay nakatira sa Forbes Park, lugar ng mga ultra-rich, talagang mayayaman. Diba, yung may maari ng mga industries, yung mga kilalang tao na mararangal. Akala ho natin dati, pag sinabing Forbes Park, hindi po magnanakaw. Dito ho, bagsakan ho ng nakaw na pera sa mga magnanakaw ng pera ng bayan, ang Forbes Park. Units 8 and 9, Polo Club Townhouse. Binanggit din po yung number 42, McKinley Road, North Forbes Park. Binanggit din yung number 14, Nara Street, South Forbes Park. Binanggit din yung number 30, Tamarin Street, South Forbes Park. Binanggit din yung number 41, Nara Street, South Forbes Park. Yung Green Hill, San Juan, yung Midas Hotel, ito talagang matindi. Opisina mismo ni Saldico, committee dati ng appropriations. Ganito po kagarapalan. Wala na. May mga honorable pa ho yan, description before their name. So paanong maimbestigahan ito? Kausapin lang naman unang-una, hanapan lang ito ng real property taxes. Sa Makati ho itong Forbes Park. Yung sa San Juan, bigay lang ho yung address. Midas Hotel, dyan sa Rojas Boulevard.
Yung opisina ni Saldico, hindi na ho kinakailangan establish. Alam nila, opisina ng amo nila yan, dati nilang boss. Pero yung mga address na nabanggit, napakadali pong imbestigahan ito. Patawag nila yung city assessor ng syudad na nakakasakop dito. Kaninong pamamahay ito? Para ma-establish na ho natin itong sapot, yung malapot na sapot ng kurakot at korupsyon sa ilalim ni Bongbong Marcos Jr. Meron pa nga yung Valle Verde, established na po yan. Ganon din, binabanggit, yung number 20, Banaba, South Forbes Park, na bahay ng isang kasalukuyang sekretaryo. Kawani po natin mga Pilipino. Kalihim po siya ng Department of Agriculture. Diba? Number 20, Banaba. So dito natin makikita na napakadali pong investigasyon ito. Lumantad na yung 18, nawawala pa rin yung John Paul Estrada at Mark Tiksay. Itong si John Paul Estrada at Mark Tiksay, matagal na ho tayong nananawagan sa kamag-anak, pamilya, magulang, kapatid, kaibigan ng dalawang ito, dapat to kausapin ninyo. Tulungan namang maahon ang Pilipinas sa korupsyon na ating kinasasadlakan. Huwag na ho silang magpagamit, paulit-ulit na. Kayo ba'y namumuhay ng kasing yaman ni Martin Romualdez? Marangya ba ang buhay ninyo kagaya ni Zaldico? Meron ba kayong second or third passport na maaari ninyong puntahan, takbuhan pagka panahon na po na kayo nagigipit? Kayo ba'y kasing dami na ng pera ni Stella Kimbo at ni Manix Dalipe at yung mga iba pang pinangalanan sa affidavit na ito? Para patuloy kayong pagtakpan, para patuloy ninyong pagtakpan at ipagtanggol yung mga nagnakaw sa kaban ng ating bansa. Ang inyo pang magulang, nanay, tatay, kung may lola pa kayo, swerte ninyo, inyong mga kapatid, inyong mga kamag-anak, kayo mismo, yung mga kamag-anakan, ni John Paul Estrada at Mark Paul Tiksay, bumuti na ba ang pamumuhay ninyo? Kayo ba'y inalagaan ng inyong paldong-paldo na kamag-anak? O ganun pa rin? Sapagkat pagkaganyan, mahirap pong sikmurain yun. Kagaya po ng karanasan nitong 18 sundalo. Maraming salamat po sa mahigit 4,000 live viewers po natin. Andito po ang aking pahina, naririto po tayo dahil sa inyo. At patuloy po tayo maglalahad at sisikapin natin pasimplihin itong seemingly masalimuot na usapin. May nag-comment, double time daw yung mga trolls. Tama yan, kaibigan, hindi lang ho double, triple time, quadruple time. Talagang natataranta na ho sila. Ano? Meron din binanggit dito. Ito ho talagang nakaka-alarma na Pati yung hepe ng Bucor, yung Bureau of Correction, na dating retired General Gregorio Greg Katapang, na deliveran din, nahatitan din ng pera sa basement o paradahan ng Shangri-La Hotel. Imagine ninyo, ano ang ginagawa ng hepe ng Bucor at tumatanggap ng pera dito sa mga delivery boys ni Saldi. Para po balanse, wala na pong supposedly saklaw o control ang Armed Forces of the Philippines dito sa 18 sundalo. Pero kung tuligsain nila ng AFP, ganon-ganon na lamang. Bakit tahimik ang AFP patungkol naman dito sa aligasyon na si retired General Gregorio Greg Katapang, naging hepe ng AFP, ay tumatanggap din o tumanggap din ng pera mula kay Saldico at sinabi nga nila, nag-deliver sila sa basement, sa paradahan ng Shangri-La Hotel kay Bucor Chief Greg Katapang. Bakit hindi nyo punahin dahil ba siya ay general at sarhento o yung mababa pa ang ranggo ng 18 na matatapang at lumabas upang pumanig na sa sambayan ng Pilipino? Ito po yung dapat mamulat ho ang inyong isipan. Talagang hindi po biro yung ginawang paglalabas ng mga katotohanan ng 18 ito. Bakit? Sinusunod nga po nila ang motto ng kanilang unit
na hanggang ngayon ay nananalaytay sa kanilang sistema. Honor, duty, valor. Karangalan, katungkulan, kabayanihan. At yung dalawang Philippine Army member, ang kanila naman ay serving the people. Kahit sila retorado na, this is their way of still trying to serve you and me as the Filipino people. So, tulungan po natin, protektahan natin yung mga ito. Hindi po biro ito, pati yung danger o panganib na hinaharap ng kanilang mga pamilya. No? Kinukumpirma nila na totoo yung salaysay nung nauna nang lumabas si Sergeant Orly Gutesa. Marine din po yun eh. Diba? Yung mga binanggit po ni Marine Sergeant Orly Gutesa, di ba't nandyan din yung binanata nila si Sergeant Orly Gutesa dahil daw po doon sa notaryo. Ganun po kababaw na lang ang magagawa ng corrupt at bangkaroting administrasyon na ito. Bakit hindi inilabas yung Attorney Pechi Espera? Di ba? Yun ho yung nag-notary eh. Yung meron pong notice sa kalabas ng kanyang tahanan na siya po ay nagnotaryo 24/7. Imagine mo, walang tulugan ang kanyang notary service. Ginawa po niya yung kanyang notary service na parang 7-Eleven. Bukas, 24 oras. Dinaig pa ho yung maraming branches ng Mercury Drug na nagsasara. Ilan lang naman ang 24/7. Ito pong nagnotaryo doon sa original affidavit ni Marine Sergeant Orly Gutesa. Hindi na rin ho pinag-usapan yan. Ano ho? So dapat dito natin, ito rin ho yung dahilan. Huwag natin kakalimutan kung bakit pinalitan yung dating chairman ng Blue Ribbon. Huwag ho ninyo kakalimutan yun ha. Pinalitan yung dating chairman ng Blue Ribbon ng Senado na si Senador Dante Marcoleta, ating kaibigan. Pinalitan, bakit? Ando na po eh. Papunta na sa tarangkahan ng Malacanang yung investigation dito sa maanumalyang flood control. Kawing-kawing na po ito eh. Hanggang budget tatagos po ito. Kaya pwersahan, tinanggal bilang chairman ng Blue Ribbon si Senador Dante Marcoleta. Kung si Dante Marcoleta ho ang nagpatuloy nun, alam mo ngayon, na-wrap up na po itong investigasyon na ito at napapanagot na ho natin yung mga nagpapahirap at nagnanakaw sa sambayan ng Pilipino. Meron din hong larawan na pinadala sa atin dahil nga po nababanggit, ito colored. Yan, nag-circulate din po ito. May maganda pong sinulat sa kanyang social media sa FB page, si Architect Butch Balyao. Shout out kay Architect Butch Balyao. Maganda yung kanyang isinulat, yung kanyang artikulo sa kanyang Facebook page. Ito po yung colored version ng mga naghahatid ng maletang pera kay Stella Kimbo. Binilugan po, nagsisirculate po ito sa social media, yung bike. Tapos magagaling na po talaga, mahirap po magtago ngayon. Ito po yung bike, pati yung helmet. Side by side, sabi ni Butch Balyao, tinanong daw niya si Google, nagbabike ba si Stella Kimbo? Sinagot siya ni Google, aktibo yan. Talagang biker yan. Tama nga po, ayan ho. Nagbabike. Tingnan po ninyo yung nakasabit sa pader at yung gamit na bisikleta. No? Ngayon, kahit sabihin niya, hindi naman ibang bike yan. Meron pa isang tanong eh. Anong ginagawa ng taong ito sa kanyang bahay? Staff ito ni Zaldico. Madali pong imbestigan ito mga kababayan. Kailangan mo malaman ninyo. Dahil paulit-ulit ko sinasabi, kagaya po kami sa Akbang na Maisog, patuloy ang ating advokasya, humihingi ng transparency, accountability, full accountability. Ito po iyon eh. At mahalaga po na may ugnayan tayong diretsyo ngayon dahil magwi-weekend na naman po. Gagawa na naman sila ng istoryahe para po patayin itong napakainit na issue. Kaya po inaanyayahan ko kayo na
sumali sa aking pahina, i-push po ninyo, i-share ninyo, kailangan maraming makanood. Para nang sa ganoon, hindi po nila basta-basta matabunan ng kung ano-ano. Imagine mo, kasong unjust vexation, serving of the warrant of arrest for a very, very negligible case of unjust vexation, full coverage ang mainstream media. Itong paglabas ng 18, busal, bulag, bingi, manhid ang mainstream media. No? Yung ICC operation, kailangan po pag-usapan din natin. Matagal na ho natin alam na Disyembre pa lang ng taong 2023 ay pumasok na yung Chantal Daniels, yung prosecutor ng ICC. At yun nga po, kinupkup na nila, kinumpirma dito sa affidavit ng 8. Ano ho? Lalong-lalo na itong si Bernard Tube. Bernard Tube, kasama na naman niya yung mga kamag-anak, yung magulang po ni Mark Tiksay at John Paul Estrada. Kausapin po nyo, baka naman maantig ninyo ang damdamin ng inyong kamag-anak. No, itong John Paul Estrada at Mark Tiksay. Hindi po tayo uusad kung patuloy nating pagtatakpan itong mga kurap at kurakot na ito. Tanungin nyo, John Paul, Mark, yaman ka na ba? May bahay ka na ba sa Forbes? Binigyan ka ba ng unit dyan sa Shangri-La BGC? O ang buhay mo'y ganyan pa rin bago mo nakilala at bago ka inutusan ng mga taong ito? Di ba pag magkaroon po kayo ng self-examination and self-re-examination? Dahil kawawa po ang mga taong ito, pati na po yung pamilya, damay-damay na po ito. Ano? December 2023, sila Bernard Tube, talagang nakita niya si Sunny Trillanes. O yan, paragraph 17 po yan. Sinundo ng mga sasakyan ni Saldico, yung mga taga-ICC. So nakaset up po talaga yung ginawa nilang pang-aapi sa kapwa natin Pilipino. Di bali na yung siya dati nating Pangulo. Hindi ho eh. Pilipino po iyon eh. Tamantalang sila ay nagpapakasasa diyan po sa pera nating mga Pilipino. Doon po sa paragraph 22. Paragraph 22 po nung ano. Ito po yung mga sasakyan daw ni Saldico na ginamit pang sundo, service ng mga tiga-ICC. Ano? Binanggit na naman yung Unit 9, Manila Polo Club. Sino ang may-ari nito? Dapat yan, aktibo na yung mga mag-iimbestiga o nag-iimbestiga o nag-iimbestigahan. Pupunta ka lang naman sa Makati City, hingin mo yung property ID nito, sino ba ang rehistradong may-ari at pa every year nagbabayad ng amilyar nitong Unit 9. Unit 8 and 9 nga ay ng Manila Polo Club. Nakausap daw ng mga taga-ICC, sino pa? Martin Romualdez. Sino pa? Saldico. At sino pa? Sunny Trillanes. Paulit-ulit po yan. Incidentally, meron pong post ako nakita sa social media na sinabi ni Sunny Trillanes na kanya raw po'y hindi aatrasan ng mga paratang na ito at idedemanda niya itong 18 at si Mike Defensor, hindi ko alam ba't si Mike Defensor idedemanda niya. Wala naman, ito po yung mga pangalan ng pumirma eh. Wala naman si Mike Defensor dito, pero idedemanda niya si Mike Defensor. Magkaganoon pa man, mabuti po iyon. Bakit? Para humantong sa korte, magkaharap-harap sila. Haharapin nung 18 si Sunny Trillanes. Ituturo siya at positibo siyang ituturo, lalong-lalo na nung Bernard Tube na kasama yung mga taga-ICC at binigyan ng pera yung mga taga-ICC, nag-good time yung mga taga-ICC, binigyan ng babae yung mga taga-ICC, to the point na ayaw nang bumalik ng mga taga-ICC sa The Hague. Nag-enjoy po dito eh.
nag-enjoy dito at binigyan din base sa kanilang pinagsamang sinumpaang salaysay ng pera pati si Sonny Trillanes. Makikita natin ang sentro pa rin ho nito, Mark Ticsay na naman ang binabanggit na palagi ang kasama. No? Nandyan din siyempre, ito yung nagsampa ng kaso, di ba? At binasbasan pa ng holy water. Dapat pala naligo siya ng holy water. Si Father Flavi Villanueva na ayan din, nagpunta raw sa bahay Kalinga. Ito yung mga dapat nating tinutugis at hinahabol. At hindi po tayo, public document na po ito, nag-circulate na ito eh. Meron pong mensahe rito kanina, baka troll ito, wala daw pong pirma yung ipinakita ko. Wala talaga, draft yun eh. Di ba? Ka mag-alala, meron pong pirma lahat yan, no? Pirmado po iyan. Di ba? O, ngayon, yung troll, may witness po eh. Sino po yung witness? Ito, kilala ko ito eh. Ang witness po ito, basahin niyo po yung pangalan. Marami pong nakakakilala at alam po ang pagkatao na nag-witness, si Bishop Ephraim Tendero. No? Sino po si Bishop Ephraim Tendero? Siya po yung ambassador ng World Evangelical Alliance, former National Director ng Philippine Council of Evangelical Churches, at former Secretary General ng World Evangelical Alliance. Yan po yung nag-witness. Ano ho? Screenshot po ninyo. Kilala po sa lipunan si Bishop Ephraim Tendero. At ako'y natutuwa dahil nagkasama lamang kami nung isang gabi. Ako'y inaanyayahan niya. Hindi ko alam na selebrasyon pala yun. Belated celebration ng kanyang 69th birthday. At doon din inilahad yung kanyang patuloy na misyon bilang bishop sa lipunan. So, yan po yung nag-witness. Ano? Baka sabihin, hindi rin ito notaryado. Notaryado din po ito. No? Matibay, solido. Solid po itong dokumentong ito. No? Marami pong salamat sa mahigit 5,000 live viewers natin base po sa aking magic eye. Ano? Marami pong salamat. At yun nga po, yung Chantal Daniels ay paulit-ulit ayaw na hong umalis dito. Yan din po yung nabigyan ng larawan na nandoon sa hearing ng ICC kay Pangulong Duterte. Ano? Pabalik-balik po yan. Again, there is a mention of Paul Estrada at Mark Ticsay. Paulitin ko po, no? Umaapila ako sa ngalan ng bawat pamilyang Pilipino kay John Paul Estrada at Mark Ticsay. Pati po sa pamilya ni John Paul Estrada at Mark Paul Ticsay. Parang awa nyo na ho, lalong-lalo na sa mga kabataang Pilipino at sa mga kabataang darating pa lamang sa ating mundo. Kaawa-awa po ang Pilipinas at ang Pilipino. Kumbinsihin nyo po itong kamag-anak nyo, anak ninyo, John Paul Estrada, Mark Ticsay, maglahad na po ng kanilang nalalaman. Sila po yung central figure dito sa korupsyon ng paghahatid ng mali-malitang pera. Kawawa po eh. Di ba? Na mapwera na lang na yumaman na rin. Bilyonaryo na rin si Mark Ticsay at John Paul Estrada na baka subong-subo na ayaw nang lalabas. Pero yung mga magulang nito, yung kamag-anak nito, may kaibigan naman to, tiyak. Kumbinsihin ninyo, mag-execute na rin ng affidavit at ilabas ang kanilang nalalaman. No? Dito po sa paragraph 30, yung pagpupulong na naman, Saldico, Martin Romualdez, Sonny Trillanes sa Manila Polo Club. Yung nakakakilala po kay Martin Romualdez, alam naman nilang lahat. Yan ang hangout ni Martin Romualdez, yung Manila Polo Club. So makikita yung tibay ng mga nakalahad dito sa pinagsamang sinumpaang salaysay. Ano? Kung aatakihin po nila
ang kredibilidad ng 18 mga sundalo. Ultimo po resibo ng DHL. Resibo ng DHL. Meron po si Bernard Tube. Bakit siya merong resibo ng DHL at ano naman ang koneksyon ng resibo ng DHL sa korupsyon at ICC? Sapagkat sa dami ng na-shopping ng mga taga-ICC, $2 million ang pinamudmod pinakonvert sa peso, mahigit 100 milyon po yun. Ang daming pera po nun. Ang daming napamili ng mga taga-ICC. Sumasabog na po yung mga maleta nila ng damit. Siguro kung ano binili, hindi na nila mabitbit nung sila'y umalis. Kaya nakiusap sila dito kay Bernard Tube, ipadala na lang sa The Hague, yung isa naman sa USA. At meron pong ipinakitang resibo ng DHL. Black and white lang po ito. Pero nagsisirculate po ito sa social media. No, sinisikap po nating himayin yung laman ng affidavit na ito. Ngayon, alam po ninyo, merong isang executive order na nagtatatag ng tinatawag nating whole of nation approach. Ano po yung whole of nation approach? Yung buong bansa dapat ang kikilos at ang gagalaw o yung WONA. Ano po? Ang layunin po ng WONA or whole of nation approach ay ginagamit po yan usually upang tapusin yung communist insurgency o kaya yung sagutin at tuldukan at gamutin yung root cause of insurgency. Subalit dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos, makikita natin kung gaano kalawak at laganap ang kurakot at korupsyon. Ginamitan din nila ng whole of nation approach kung paano nakawin, kurakutin ang pera nating mga Pilipino. Ang dami pong sangay ng pamahalaan ng kasali rito. Pati ang chairman ng COMELEC na pinangalanan din, si George Technical Glitch Garcia, na nandoon sa Midas Hotel. Tanong, ano ang ginagawa mo at nakikipagtagpo ka kay Saldico sa Midas Hotel? Hindi ba't improper yan? At malinaw dito sa naging pahayag ng 18 sundalo, 4 na maleta ng pera ang kanilang ibinigay sa sasakyan ni George Garcia. Dapat ito harapin. Hindi po lumalabas ito sa mainstream media. Mamaya tatalakayin din natin yung mga media na yan. Sila Mark Tiksay, si John Paul Estrada, binanggit na naman ang daming beses. Buhay pa kaya si Mark Tiksay at John Paul Estrada? Nasa panganib kaya sila? Yung pamilya lang nila makakasagot Buhay pa po ba si Mark Tiksay at John Paul Estrada? Sila po ba ay nasa panganib? O kasi nag-aalala ang napakaraming Pilipino, baka po madulas din sila sa bangin. Ingatan po nyo yan. Hindi po kayo nakakatiyak sa kanilang kaligtasan. Kaya po ako'y umaapila sa ngalan po ng higit maraming Pilipino, lumabas na po kayo. No? Ito na. Quadcom binanggit din. Paper bag ng pera. Imaginin mo sa maleta, yung miyembro ng Quadcom, talo-talo na sa paper bag, 5 milyon ang laman. At pila daw po sila doon sa helipad kung saan lumalapag yung helicopter ni Saldico para magmudmud ng pera sa Quadcom. Ito po yung linalaman. No, grabe, solid yung laman nung sinumpaang salaysay. Yung mga deliveries kay Martin Romualdez, paulit-ulit number 42, McKinley, from September 22 hanggang 2023. Number 14, Nara, 2024 hanggang 2025. Mahigit 100 beses. Mahigit 100 beses sila nakapag-deliver sa bahay nito. Napakaraming pera po nun, pati sa Aguado, yung bahay sa labas o tapat ng Malacanang na pag-aari ni Martin Romualdez. At syempre, Units 8 and 9 ng Manila Polo Club. Malinaw po sa salaysay
ng mga kasandalahan. Kaya nga po ang ating title, Philippine Marines, Honor, Duty, Valor. Karangalan, katungkulan, kabayanihan. Marami pong nanonood ngayon na miyembro din ng uniform personnel. Hindi po ninyo kalaban yung 18. Hindi na lang nila matanggal sa kanilang sistema yung motto ng Philippine Marines. Wala pong masama doon. Karangalan, katungkulan, kabayanihan. Hanggang sa huling hininga nila, kung maaari silang magsilbi sa sambayan ng Pilipino, gagawin nila. Hindi po sila ang kalaban. Mamimili lang po kayo eh. Sa mga nagbubuwis ng buhay, mamimili lang ho kayo. Ito ba ang gusto niyong protektahan? Yung nabubuhay sa ating buwis? Hindi ba dapat yung 18 na nabubuhay dahil sa sistemang nananalaytay, kultura na nila, yung karangalan, katungkulan, at kabayanihan? Pag-isipan po nyo, yung mga nagbubuwis ng buhay, kagaya ng 18, ito ba gusto nating protektahan talaga? Ito ba? Yung mga nagnanakaw ng pera ng Pilipino, maawa po tayo sa ating bansa at sa ating mga kabataan. Ano? Yung pagde-deliver ng pera o pondo, yan, para sa social media. Ang dami rito. Kasali kayo rito, mahiya kayo. O, binabanggit pangalan Kevin Wong. Tapos si Secretary Laurel Chu. O, dapat dito, paulit-ulit din nung binabanggit, yung isang building sa Valero Street, Makati. Building sa Valero Street, Makati. Binanggit din po ito, nasa ano na ho ako page 14, paragraph 41. Yung Valero Street, Makati. Ito po yung unang binanggit sa page 6, paragraph 16. Para po talaga, kung mabibigyan ho tayo ng pagkakataon, alam kong nanganganib ang seguridad at buhay ng mga ito. Pero mapaplano po iyan eh. Kung mabibigyan ho tayo ng pagkakataon, dapat i-ocular kahit isa o dalawa doon sa sundalo. Anong building ituro nila sa Valero Street, Makati? Para talagang lalagyan natin ng itsura yung building na binabanggit nilang paulit-ulit sa kanilang affidavit. Nang sa ganon, pwede rin po tayong tumungo sa Makati City Hall. Sino yung may-ari ng building na yan? Yan ba'y parentahan o privately owned at walang nangungupahan? Kung may nangungupahan, dapat ituro din anong unit at malaman sino o kaninong kumpanya ang nagre-renta ng unit na yan sa Valero Street, Makati City na isang building. Ang nag-utos din sa kanila, ayan na naman, Mark Tiksay at Paul Estrada. 2 paper bag ang ibinigay nila sa namumuno o humahawak ng nasabing trolls. Plunder na po ito malversation na po ito ng public funds. Mahalaga pong pinag-uusapan natin dahil ang dami na pong pwedeng ikaso rito. Kung titingnan lamang po nila sa Revised Penal Code, direct bribery, qualified bribery, fraud against the public treasury, pwede rin po yun. Yung mga nauna ng kontrobersiya, yung pagbebenta ng gold, di ba? Yung prohibited transaction at syempre yung malversation of public funds or property. Malinaw po yan. Hindi na po dapat ito napaka-eksplosibo po ng naging pahayag, matapang at maisog na pahayag nitong 18 sundalo. Ano ho? Dapat nilang sagutin yung number 42. Nautusan, pakinggan po niyo ito, lalo na yung mga nasa media. Matter of time, lalabas po ang pangalan nito. Nautusan din kami ng ilang beses na mag-deliver ng medium size na maleta. Medium size, ano ba yung medium size? Magkano laman uli na medium size? Balikan ko lang ho Ang medium size ay may 30 to 40 million pesos. Bakit po kinakailangan natin specific yung size? Dahil po sa paragraph 42, nag-deliver sila mismo sa bahay ng isang taga-media. Ito, ang napansin ko lang dito, dapat sagutin ito. Kung hindi man nung 18
yung kanilang abogado, si Attorney Levy Baligod, sino yung taga-media. Hindi ho kasi pwedeng sabihin pribado sila, hindi natin silang pangalanan. Hindi ho. The moment na humipo ka ng public funds, hindi ka na pribado. Corruption po ito eh. Corruption po ang usapin dito. Tumanggap ka ng suhol, tumanggap ka ng nakaw na pera, tinanggap mo, taga-media ka, doble-doble ho yung kasalanan na yan eh. Ang taga-media ho, whether mainstream media or social media, hindi na po pribado yan. Dapat yan pinangalanan at dapat yan pangalanan sa lalong madaling panahon. Para makita natin kung gaano kalawak, gaano kalapot gaano kalapot at kung gaano kalawak ang sapot ng kurakot at korupsyon dito sa ilalim ni Bongbong Marcos. Hindi ho pribado itong mga ito. Humipo na po ito ng pera. Ano? Ito pa. Yung mga hindi ho napangalanan sa affidavit, ang suggestion ko mga kababayan, para maprotektahan natin yung 18, depende kay Attorney Levy Baligod. Dapat siguro during sa isang session na kung saan nandoon ang mga miyembro ng House of Representatives, alam mo ninyo, hindi ba pagka meron kang nasaksihang krimen, merong ipapakita sa iyo ng rogue gallery, yung larawan ng mga usual suspects o yung mga kriminal. Pakikita sa iyo, papa-identify sa iyo. Dili kaya nandoon ka sa isang kwarto, yung one-way mirror, paparada doon yung mga rogue, yung mga kriminal o yung suspects, yung mga pinagdududahan at iyong a-identify. Dapat po ang gawin natin mga kababayan, dito kailangan natin ang pagkilos, ang whole of nation approach para labanan ng korupsyon. Dapat po magpunta itong 18 sa House of Representatives, kung saan dapat sa isang session, 100% attendance lahat ng kongresista. Doon sila ngayon, ituro nila. Kasi yung iba hindi nila alam yung pangalan, pero pag nakita nila, kilala nila. Dapat yun ang gawin nating police lineup. Yung buong kongreso, sara natin yan, kumpleto ang attendance, paikutin natin yung 18. Ituro mo ngayon dito kung sino yung tumanggap ng pera o hinatiran mo ng pera na hindi mo makilalang pangalan. Dapat po ganun yung gawing sistema eh. Nabanggit po kasi, kaya ako sinasabi pati yung media, hindi pwede kasi hindi pangalanan. Bakit? Again, in all objectivity and fairness, may mga pinangalanan na kayong senador, nandyan si Chis Escudero, pati address linagay sa affidavit, Quezon City. Si Erwin Tulfo, dyan sa Green Hills, subdivision. Alam mo ninyo, si Erwin Tulfo, hindi na niya pwede itanggi na umuwi siya sa Green Hills. Bakit? Di ba nakalaban niya yung kanyang HOA, yung sarili niyang Homeowners Association members and officers. So madali yan. Hingi ka lang naman ng certification sa homeowners o sa barangay, dyan ba umuwi si Chis Escudero, dyan ba umuwi si Erwin Tulfo. Di ba? Tapos, ito na naman si Paul Estrada. Naghatid ng pera kay Loren Legarda noong 2024. 2 medium-size na maleta. May address din ho ito eh. Number 40 Cambridge Street, North Forbes Park. Ang tanong ngayon ng maraming netizens, ito kaya ang dahilan kung bakit yung USB ay hindi ipinipresenta ng kanyang anak na si Lian Leviste. Tumahimik na po yun eh, hindi ba? Ito ba yung dahilan? Ginagawa bang leverage? Pagod na po at tuyo na ang damdamin ng mamamayang Pilipino. Hindi na ho pwedeng anonymous ang labang ito. Hindi na po natin pwedeng paglaruan at paikutin ang damdamin at puso at isipan ng mamamayang Pilipino.